Okay, so may kumakalat na picture o photo ng isang nakalagay naman possible motorcycle violation. So, nandito yung mga multa, tapos kung ano yung violation. Pero, ang pinakamahal kasi ng multa rito is yung anti-distracted driving, which is nasa 5,000 pesos ang multa. So, ano nga pa to? Bakit ang mahal naman, ano? So, kasi ito actually, baga in short, good for good naman siya. Yung batas for good. Kasi nga, dapat hindi tayo distracted habang nagmamaneho. Pero, ano ba yung sinasabi dito sa anti-distracted law or driving law? Sabi ni Google, the Philippines has an Anti-Distracted Driving Act, officially designated as Republic Act Number 10913, which prohibits drivers from using mobile phones and other electronic devices while operating a vehicle on any public road, street, or highway. So, yun. Hanggang doon na lang siguro. Medyo nagigets naman na natin yun. Ang sinasabi, prohibits o binabawalang gumamit ng mga cellphone or any electronic devices, or let's say, meron kang PSP, diba? Portable PlayStation, habang nag-drive ka. So, bawal yun. And, syempre, mobile phones. Habang nagda-drive ka, gumagamit ka ng mobile phones, bawal din po siya. Nagte-text, may kausap sa phone, nakaganyan yung telepono, no, habang nagda-drive, bawal po yun. Or kung ano-ano yung ginagawa mo sa cellphone, or ginagamit mo yung cellphone, bawal po siya. At ang sabi, ang multa raw nito ay 5,000 pesos, diba? Ang tindi. Ang tanong, paano yung mga delivery riders natin o yung mga angkas, yung mga naghahatid na ito yung kinakabuhay, ano? Kasi kailangan nila yun eh. Kasi gumagamit sila ng mapa gamit yung kanilang cellphone. Pwede rin ba consider din kaya as Anti-Distracted Driving Act to? Sabi, while operating the vehicle. So, kapag umaandar ka, let's say nakalagay sa harapan mo o sa nakamount yung cellphone mo sa iyong motor. And then, kailangan mo syempre ng mapa. And, so, ang ginagawa mo, nagda-drive ka, and then, parang nag-search ka ng pupuntahan mo o nung dapat mong puntahan. So, mali yung ganun o kasi, or kung ano man ang ginagawa mo, basta ginagalaw mo yung cellphone mo, bawal po yun. O anong dapat gawin? Dapat gawin is huminto ka muna, gumilid ka muna, tsaka mo gawin yung gagawin mo. Kung kailangan mo i-recenter yung mapa mo, huminto ka muna para maiwasan yung ganito, no? Ngayon, kung meron ka tatawagan, meron kang kailangan tawagan, kahit pa naka-intercom ka, no? Usually kasi problema to sa mga nakamotor kasi mas madali ko yung makita. Kahit naka-intercom ka, kasi kailangan mo na pindutin yung cellphone mo, di ba? So, possible, kung masisilip yan, hindi naman nila alam kung ano yung ginagawa mo doon sa cellphone mo eh. So, kung masisilip yan na pumindot ka doon sa may cellphone mo, possible naman, posible ka na mahuli or matikitan nang hindi mo alam. Kasi NCAP, di ba? Okay, ano dapat gawin? Huminto ka na muna and tsaka mo tawagan yung dapat mong tawagan. Kahit anong gagawin mo sa cellphone mo, mas maganda na huminto ka na muna, gumilid ka, kung maaari, mas maganda, maghanap ka ng pwedeng parkingan like mga 7-Eleven, mga ganyan, convenience store, mag-park ka na muna saglit, di ba? Tsaka mo gamitin yung iyong cellphone para maiwasan ang mga problema o yung huli sa NCAP na to, no? Kasi ang laki, 5,000 na agad nun eh. So, ayun lang, tips lang naman, mag-iingat tayo palagi at nandiyan sila sa likod mo, nakabantay.